The title of the message that I would like to share to you this morning, The Footsteps Towards Immensity. Alam po ninyo, yung pong ating, this is the culmination po ng ating team Abundance. From emptiness to overflow. I would like to share to you, ano po yung ibig sabihin ng immensity? The term immensity refers to the quality or state of being immense, which means vast, huge, or extremely large. Alam po ninyo, alam po natin yung storya ni Jonas. Remember Jonas, nung siya po ay pinapunta doon sa Nineveh. At nakita po niya na hindi po karapat-dapat yung mga tao sa Nineveh na makatanggap ng salita ng Panginoon, because Jonas knows that God would give them grace, that God would forgive them. So yung pong ginawa ni Jonas, alam natin sa mga bagay na yon, lumayo po siya. Instead na papunta sa Nineveh, lumayo po siya. Fast forward, nagkaroon po ng aberya sa daan, siya po ay nulunok ng malaking isda at 3 days, 3 nights nandun po siya sa ilalim sa belly of that big fish. At doon po niya naintindihan na siya ay wala at hindi siya karapat-dapat. At ang tanging kanyang kalakasan at ang kanyang pag-asa ay yung pag-asa sa Panginoon. At doon din niya naunawaan kung gaano makapangyarihan ang Diyos sa kanya. Maaaring iniisip niya, sino ba ako para ihatid? Hindi ihatid yung salita ng Panginoon sa Nineveh. Kaya nung naramdaman niya yung mga bagay na yun, doon niya nakita yung kalakihan ng biyaya, pagpapatawad, salita, at kahabagan ng ating Panginoon sa mga tao. And that is the grace of immensity. Palakpakan po natin ating Panginoon. It is then that God would want us to live a life that is powerful, blessed, according to His will. Now, it is oftentimes described sometimes so great in size, in extent. Ibig po sabihin, ang mga panahon po natin ngayon, saan ba tayo pupunta? Doon, sa bandaro, pero hindi natin nakikita. In order for us to see, pupunta tayo sa mataas na lugar at makikita mo yung mga palayan doon, yung mga kabundukan doon, at yung mga lugar doon, lahat yan atin. Siya pumunta doon sa pinakamataas. And that is called immensity. Now, how can we apply immensity sa buhay po natin sa umagang ito? Immensity can apply to physical dimension, size, universe, mountains, and everything that God created for His people. At yun po yung bagay na pangako ng Panginoon, that we may live a life that glorifying God, that we may extend the blessing that God has given us. In its essence, it captures the idea of greatness that is beyond ordinary limits. Sabihin po natin, ordinary limits. Praise God. Now, as we start, God desires us to live in abundance. But this abundance results in faithful stewardship. May condition. Walang pagpapala kung walang pagsunod. Ulit. Walang pagpapala kung walang pagsunod sa Diyos. And as we manage well what God instructed us or entrusted us, He's positioned us for overflow. Kapag tayo sumunod doon sa nais ng Panginoon, He will not put us from the bottom, but He will lift us up sa lahat-lahat so that we may overflow. Saan po nilalagay yung mga, sabihin natin, pipes na yan? Doon ba sa mababa? Di ba nilalagay sa pinakamataas para lahat ay malagyan? Now, an overflow of blessing, as God speaks, is God's abundance and provision, generosity, richness that life offers, that He offers to us, to those who trust Him. Ang pangalawang kondisyon, nagtitiwala sa Panginoon. Yung unang kondisyon, may pagsunod. Yung pangalawang kondisyon, nagtitiwala sa Panginoon. Sabihin niyo po sa inyong katabi, are you ready for God's abundance? Okay, step 1. The requirement to give, ito po yung faithfulness
happiness in small things that leads to greater things. People would want, yan lang binigay mo sa akin. Wala namang challenge. Pwede ba ito na lang? But God wants us to have this simplicity to start in small things. Bakit ka mo? We need to understand that we ourselves are trainings pa. We ourselves are being moved by God for greater purpose. Sa pagbubuhat po sa mga nag-gym, ang instruction po ng ating mga gym instructors that carry muna yung mga maliliit na weights before you can carry yung po malaking weights. Kasi anong mangyayari kapag binuhat mo na yung malaking weights, hindi lalaki yung muscles. Manghihina ka lang. Yung po yung sabi nila. Now in Luke 16 verse 10, God tests our hearts by entrusting us with small responsibilities. Binibigyan muna tayo ng maliit na responsibilidad so that our hearts may be trained to trust God. Hindi ibig sabihin yun lang yung kaya ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Pero pinapakita niya, eto anak, ibinibigay ko sa iyo, grow with these things first. The question is, how can we handle these little things that reflects our readiness for bigger blessing? I remember po, na-share ko po ito last time. Meron pong bumisita sa isang small church. The equipments are not that so good. Mas maganda pa yung equipments po natin. Pero kung bumisita ito, hindi namin alam, ay meron po palang kakailang bumuli ng magagandang, sabihin natin, equipment para sa church. Ano pong ginawa niya? Bago siya nagbigay, nag-donate ng mga bagay-bagay na kakailangan sa church, nag-train po muna siya ng mga tao. At ano yung ginamit na pang-training nila? Yung gamit na meron sila. Ibig po sabihin, we're not just thinking for greater things, but ano yung nasa kamay natin ngayon, ano yung pinagkaloob ng Panginoon sa atin, yung po yung ating panghawakan. Now, in Matthew 25 says, His Lord said unto him, Well done, good faithful servant, thou hast been faithful over few things. And that is how God would congratulate us. Well done, good and faithful servant. Not just doing the job, but finishing it well as God pleases. Amen. Hindi yung ginawa mo, basta matapos lang, okay na yan. Parang sa estudyante lang, makapagpasa lang ng assignment, pwede na yan. Hindi po pwede yung pwede na sa ating Panginoon. So, faithful in very little also speaks of faithful in much. Kapag tayo po ay nagbigay, at naging faithful sa maliit na bagay, in whatsoever things that God has given us, yan po yung senyales na tayo rin ay mapapagkatiwalaan sa mas malaking bagay. Ano po ang ibig sabihin yan? People usually thinks of greater, sabihin natin, resources. Kasi po may warning doon. The warning of the riches is that minsan po nahihirapan magbigay in terms of financial commitment. Everything that we receive is actually God's provision. Parang ang hirap ilabas yung dapat sa Panginoon. Parang iniisip, ang dami ko kong bayarin. Bubulsa muna. Tutukot na yan pero mag-iisip ulit. Now, anong tinatanong doon? Our integrity often means as much as our money matters. What is the integrity of being a Christian, giving to the church and to the Lord? God calls us to be honest in small details. Hindi yan barya-barya lang, hindi yan sabihin natin papel-papel lang. Pero tinitingnan ng Panginoon, honest ka ba? God sees you. Masasabi ba, Lord, honest ako? Now, what is the consideration here? Heavenly riches are more far valuable than earthly wealth. Isang dapat nating unawain, God is not concerned of how much you give, but how much you follow God. If we are not trustworthy with our money, no matter how much or little we have, we will be unfit to handle the vast richness of God's kingdom. Halimbawa, yung ministry leaders mo, ay kapatid, hindi umatin si kapatid na ganito, pakidalaw mo nga. Ay nako, dadalaw ako, yun lang.
Wala bang iba? Pero hindi niya naintindihan yung mga bagay na yun, napaka-importante sa pagdalaw. Hindi mo alam yung pagdalaw ko, buong pamilya pa rin yung madadala sa church. Amen? Pero po ibig sabihin yun, hindi po pinabili ka lang ito, pinaayos ito, yun na yun. No! Everything corresponds for God's kingdom. Now, don't let your integrity sleep with small matters na ating pong ginagawa. Huwag po mawala yung kabuuan bilang Kristiyano sa ating buhay. Now, money has the power to take God's place in your heart, in your life, in your purpose. Pag pera-pera na pinag-usapan, huwag naman magagalit, nawawala na yung pagka-Kristiyano. Hindi ganoon. Pag pera-pera na yung pinag-usapan, nagiging greedy na. Malaki-laki na ito. Sayang naman. Diba? Pero anong sabing gano'n, no? Great fortunes comes and be made and lost in overnight. Alam niyo yung mga nananalo sa loto, pero yung istorya niya, milyon, naubos niya in 2 months. Balik na naman siya sa dati. But when we give to God, God give us an overflowing grace all throughout the year and generation of our lives. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? No amount of money can provide health, happiness, and eternal life. That is how God deals with us. It is better to let God be our master. He gives His servant peace and security. Maaaring marami kang pera, wala ka naman peace. Wala ka naman security. Ano yung pera? Kapag tumahol yung aso sa gabi, di ka makatulog dahil iniisip mo baka manakawag ka. But when we entrusted all of these things to God, we are at peace as we rest and sleep at night. Number two, we are motivated to be stewards of God's grace and gifts. Sabihin po natin, stewards. Stewards. Now in 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use your whatsoever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in various forms. This would not just be limited sa financial gain that we have, but how we serve God in a manner of stewardship to the Lord. And this would also speak of us serving others. Now, our gifts are not for personal gains, but for serving others. And this would speak to us of our spiritual gifts. Mga kapatid, I would like to share to you. Minsan sinasabi natin, born leader yan. Born talented yan. Born na sabihin natin may kakayanan yan. Pero alam nyo mga kapatid, sabihin natin meron siyang kakayanan. But as believers, we believe that we are gifted with spiritual things. Ngayon, kailan natin siya magkakamtan, makakamit, makukuha? When we are baptized in the name of our Lord Jesus Christ. That is the thing. When the Lord Jesus Christ was baptized, ano po sa niya? That's the power of the Holy Spirit sa Kanya. At doon yung mararanasan anumang bagay na meron kayong kakayanan, it is for God's purpose. Sabihin natin, God's purpose. Hindi para sa iyo, hindi para sa iba, so that the church may grow well. Doon po sabihin natin, sa mundo, kapag marami kang kakayanan, sa secular, marami kang kakayanan, marami kang abilities, marami kang credentials, etc., etc., ang tawag sa iyo, ikaw na. Bakit? Kasi sikat ka, ang dami mong kayang gawin, marami kang kayang experience, marami kang pag-aaral na everything, na hindi kaya ng iba. Kaya you train people. Pero dito po sa atin sa iglesia, that would be a good opportunity for us to bless one another with the gifts that has given to us. It is not for us to be sabihin natin sikat o para sabihin natin, ay, ang galing yan. But would speak to us that God is using our life to be a blessing to one another. As each one received a gift, use it to others. Hindi po ibig sabihin ka, ay isosolohin mo yun. In Romans 12:6-7, having gifts differing according to the grace that was given to us, whether prophecy,
Let prophecy according to the proportion of our faith or in ministry. Let us give ourselves to our ministry. We evolve in the power and grace of God. And that is how each and every one of us must live. Ngayon, as a good steward of God's varied grace, ano ibig sabihin natin? We were given talents in Matthew 25:15. Sabi po rito, and unto you has given 5 talents, to other 2, to other 1, to each according to his several ability. And as he went on his journey. Ano ang iyong kakayanan, kapatid? Discover your gifts. Discover your spiritual gifts that God has given you. It is not for you para i-impact yan, but use it for the purpose of glorifying God so that you may minister to people. Minsan po ganito, no? Bakit ka nasa music? Well, siyempre, marunong akong mag-gitara, marunong akong mag-keyboard, mag-drums, etc. Ganyan. Bakit ka nasa music? Siyempre, marunong akong kumanta. Mali pong sagot. The very reason why you are in the ministry because you want to serve God. You want to serve people. You want to honor God. Yung kakayanan mo, that is just secondary. Sa secular, ang itinataas nila yung kanilang skills. Yung galing nilang kumanta, yung galing nilang tumugtog. Sila pinapalakpakan. But in the church, we praise and magnify God with the gifts that has given to us. The message here, share your gifts. Share your gifts, kapatid. It will speak to us who we are. Some people, when aware of their abilities, they believe that they have the right to use it as they are or please them. Mali po iyon. May gifts siya pero ginagawa niya, ginagamit niya para sa sarili niyang kapakanan. Mali po yun. You pray for the gift that has God given you. Now, other means that they don't have no special talent at all. All have the gift they have found and use them, and all believers should be used in serving others. Hindi po ito para sa enjoyment ng bawat isa. Mga kapatid, the question is, how is God being glorified if when we use our gift? Paano naluluwalhati po ang ating Panginoon as we come to God? When we use them as He directs us for others. Kapag ginamit po natin yung gifts na yan, as God directed it for the privilege and the benefit of others. Amen. Hindi po para sa atin. And what is the output of the result? They will understand how God loved them. Pwede po ba natin palakpakan si Lord? When we go to mission, kapag tayo po'y pumunta sa mga bahay-bahay, kahit maliit o malaki ibigay mo, God bless you kapatid, God bless you kapatid. Wow, saan church kayo? No? Pwede ganyan, di ba? Pero sinasabihin niya, mahal po kayo ng Panginoon. Eh, paano ko yung tao yung nagtatampo na kay Lord? Siya isa sa mga nagsasabi na, Lord, paramdam ka naman, wala pa kaming breakfast, tapos bilang dumating, may breakfast ka dala. Wow, totoo ka pala, Lord. That is just an illustration. Now we need to understand Matthew 16 says, let your light shine upon before men. Let your light shine before men, that they may see your good works and glorify the Father. Yes. What's the difference ng talent sa labas sa talent dito sa loob? Pag sinabi ng kapatiran, uy, ang galing mo, ay, naku, may problema tayo dyan. Ibig sabihin, nagpe-perform ka lang. Ha? Mapakanta, mapatugtog. In everything that you do in the church, performer ka. Pero pag sinabi niya, I praise God sa buhay mo, kapatid, nakaka-bless ka, that is then, the power, the strength of God is reflected in your life. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Sabi mo na, napakabuti po ng ating Panginoon. Praise God. Number 3, we give to honor God with our wealth. Napaka makapangyarihan po ng Panginoon.
In Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. This is a miracle. This verse is a promise. Why do we need to understand here? This is a message of stewardship that includes honoring God. Dumating si mayor, dumating si kapitan, dumating yung sabihin natin importanteng tao sa'yo. What would be, what food, o kaya ano ipiprepare mo sa kanya? Magpiprepare ka ba ng soft drinks and biscuits? Diba? Hindi, magpiprepare ka ng something masarap at sabihin natin, ano ba favorite niya? Ay gusto niya yung, yung dininding na maanghang na may ganyan. Parang wala, pero mag-ano. Sige. Okay? Gusto niya yung sinigang na belly. Yung ganyan kayo, ulo-ulo, ganyan, di ba? Hahanap ka nun. Hahanap ka nun. Gusto niya yung alimango. Nasa bundok tayo, paano yan? Bumiyahin ka basta. Para pagdating niya, we honor Him. Sasaya siya. Now, sa ating po pagkakaloob, mga kapatid, anong instruction? Verse 9 says, honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your wealth. Tapos muna, first statement. Sige, ito po, Lord. Hindi pa tapos yan. Kasi may pangalawa. With the first fruits of all your crops. Anong ibig sabihin niya? That would speak to us how we honor God when we prioritize the best things for Him. Sa handaan, hindi naman natin sinasabing special lagi. Pero nagtatabi tayo ng pinaka-the best para doon sa pinaka-ulakan natin. Doon sabihin natin, invited guest sa pinakamataas. Ibinibigay natin yung pinakamaganda. At ito pa isa, hindi ka pa kumakain habang hindi siya kumakain. Di ba? Kasi we honor, hindi yung parang, kain na po kayo, makain na kami, bahala na kayo dyan. Walang naman ganun. Di ba kapag sinabing, let us all eat, kumakain na po siya. Yung ating invited and everything, di ba? Ibig po sabihin yan, pinapakita po natin yung kanyang kahalagahan. And how is that? Pinaka-basic na example dito is yung mga unang sweldo. Unang sweldo sa unang trabaho para masaya. Tagal mo nag-pray, Lord, bigyan mo po ako ng work para makapag-tithes and offering ako. Diba? Ganun pa rin ang motivate para makapag-tithes and offering ako. Diba? Pero nangyari, dumating na siya. Ayan na siya! Kasabay niyan, Saint sa mall. Wow! At yung gusto-gusto mong item, ando na siya, Saint na siya, 50% off, ito na siya. Limited edition, Lord! Oh, Lord! Bago yan. Will you give it for the Lord? Alam po ninyo, napakabuti po ng ganito. Example lang naman. Paliban tayo. Kapag binigyan nyo po ng damit o nakareceive kayo ng damit, bumili kayo ng bagay na meron kayo, gamitin nyo muna yan para sa church. Amen. Amen? Yes. Oh my God. Sige, palakpakan natin si Lord. Yung mga bago mo isot kung saan yan, gamitin mo muna sa church. Yes. Ayusin nyo lang, baka miniskirt yan ha. Ha? Hindi, ibig sabihin, yun yung bagay. Yes. Diba? Minsan sinasabi, pamasko ko to pang ganyan. Gamitin nyo sa church. Pinapakita natin na lahat, bago man ibalanda yung damit mo and everything na meron ka, gamitin mo muna sa church. Now, the first of all refers to the practice of giving God the use of first and best portion. Sabihin natin, best portion. Best portion. Ito pa isa Kapag yung unang sweldo mo, binigay mo sa Panginoon, ibig sabihin you are willing to wait for God's abundance in your life.
Kinikilala mo siya at nagbigay sa iyo ng mga bagay na yun. At alam mo, kung kahit kulangin ka, God will provide for you. Kasi inuna mo siya. We are ready for the harvest. In Deuteronomy chapter 26, verse 9 to 11, He brought us to a place and gave us the land, a land flowing with milk and honey. Anong gagawin mo after that? Lord, napakaganda nito. Ang ganda ng lugar nito. Anong gagawin natin? The answer is honor the Lord. Kaya as in verse 10 says, and now I bring the first fruits of the soil. Ibig sabihin yung unang ani, Lord, para sa iyo yan. Hindi mo na kami makikinabang yan. Itong bagay ito ay para sa iyo. Place the basket before the Lord and your God and bow down before Him. Bakit? Without God, we have nothing. There's nothing that we can boast for. The things that you can see with us, sasakyan, motor, gamit, negosyo, etc. Kung wala si Lord, wala po ang mga bagay na yun. We cannot say sipag at tiyaga, pag-aaral, diskarte sa buhay. Walang ganun sa taong nagtitiwala sa Panginoon. Hindi yan the fruit of your labor. No. It is the fruit of you trusting God more and more in your life. Amen. It is the fruit that you worship God and honor Him. Yan ang biyaya ng ating po Panginoon. What is the result? Then, sabi po rito, no? You and the Levites, the foreigners residing among you, ito na maganda. You shall rejoice in all the good things that the Lord God has given your household. Pwede ba natin palakpakan sa Lord? Ito pa isa. Ikaw nagbigay. Pero sa blessing, kasama ang pamilya. Sabi nito God has given you and also to your household. Yes. You are a blessing to the church. You are the blessing for each and every one. Pero hindi ka kalimutan ng Panginoon. I-bless ang iyong pamilya. Yes. Praise God. Sige ba, palakpakan namin sa Lord? Ang makabuti niya. Now, many people give God, the problem here is that they give God the leftovers. Tira. Yung sa dami-dami ng pinag-sale niya, natira kay Lord, ganito na lang. These people may be sincere, willing, pero ang problema, attitude. Attitude that is backward. Ano iniisip nila? Uy, iba lang makikinabang yan. Oo, ganyan. Kasi hindi nila nakikita yung pananampalataya sa Panginoon. What God wants us to understand and what God does want to reveal with us. What is your purpose in the church? Parang ang gusto lang natin, umatin, maupo, makinig, etc. Alis na. Hindi lang po ganun mga kapatid. We have a responsibility in our church. Remember the life of Paul. Sabi niya, for everything that the church may have, kailangan kasama siyang makinabang kasi kasama siyang nagtrabaho sa church. Now, if you are working in this church, in our church, makikinabang ka sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Amen. Anong ibig sabihin niya? We work for the improvements. As this church grows, we are blessed by God. Amen. Ang tanong, nagtatrabaho po ba tayo para sa ating church? Remember, sabi ka, Lord, ikaw mahal mo ba ako? Yes naman, Lord. O sige, pakainin mo siya. Mahal mo ba ako? Yes, Lord. O sige, mahalin mo siya. Painumin mo siya in everything. We who testifies we love God, we must serve others in our church. Amen. And this would speak to us, mga kapatid, that our church is in need, tulungan po natin. Yes.
Because it will not benefit people, but it will benefit the kingdom of God. Not because the kingdom of God is in need, but God entrusted us something that we need to do for our church. It is best to give God the first part of your income. This demonstrates God, not possession, has the first place in your life. Kapag nagbigay po tayo ng ating pong ipagkakaloob sa Panginoon, hindi po yun ang priority natin. But our main priority is that we live in the resources that God has given us. Sabihin po nyo, nag-uumapaw. Nag-uumapaw ang biyaya ng ating Panginoon. Ito pa isa, everything! Sabi nyo, everything belongs to Him. Praise God. Sige po, palakpakan natin yun. Everything belongs to Him. Managers of God's are God's resources. Ikaw at ako ay biyaya galing sa Panginoon. Now, giving to God first helps us encourage or conquer greed. Yung pagiging greedy, tinatanggal ko yan ng Panginoon, and then will leave us for God's special blessing. In Deuteronomy 28 verse 8, this is the promise. The Lord will send a blessing on your barns. Kamalig. Kasi po ang setting dito is agricultural. Yung kamalig na yan, pupuniin ng Panginoon. The Lord your God will bless you in the land that He has given you. Saan ka nakapwesto ngayon? Saan ka nakatingin ngayon? God will bless you in a place where you are. Minsan ganito po ang realidad mo. Minsan sinasabi ng tao, parang mas maganda doon. Di ba naman tayo doon? Ha? Ganito po yan. Paging kwento lang. Sino rito yung mga nagpa-plant ng halaman? Yan. Si Sister Nat nagtanim ng halaman. Kaya namumunga, kung namumulak, basta halaman siya. Okay, mga 1 to 3 days nandun siya. Pagdating ng 4 days, nakita niya halaman, wala na doon. Anong gagawin niyo po? Asan siya? Asan siya? Asan ka na? Tapos, dito po ako. Ano gano'n? Minsan gano'n po tayo eh. Naghahanap po tayo ng place na parang gusto natin kung saan tayo. Pero alam po ninyo, ang Panginoon natin ay dakilang hardiner. Kung saan po niya tayo tinanim, kapatid, doon kanya pagpapalain. Doon kanya palalagoy. Doon kanya bibigyan ng pangangailangan. Anong kailangan mo? Maghintay. Magtiwala sa ating Panginoon. Isa pa. Siya ba isang kwento? Usapan ng baka sa pusa. Alam niyo na yata, nagtatawanan na kami. Sabi gano'n ng usa, uy, kamusta ka na? Uy, ganyan, di ba? Sabi na ako, okay lang ako dito. Ganyan, no? Uy, ikaw ba dyan, nakakulong ka? Oo, pinapakain naman ako ng boss ko eh. Bayad-bayad nga sabi, pinaliliguan pa ako. Parang wala naman yung life ko, tinan mo ko patalon-talon, pa-place go over there, ganyan-ganyan. O sige, alis na ako, bukas na lang. Balis na. Siguro mga hindi pa tumatal, bilang The following day, wala nang balik na usa. Nandun na siya, pinulutan na. Anong ibig sabihin yun? You may be wandering outside the church and everything, wandering outside the grace of God. Kasi you see things na, uy, maganda ang ano dito, you know, kagayan. Diba? Pero, you know, hindi, that will not fit your security that God has given you. Yung baka, pwede nakakulong siya, pero that cow, sabi natin pinapakain at pinibless nung kanyang tagapag-alaga. Ang tawag doon, safety and security. Aanin mo naman yung mga bagay na yan.
Kaya sabi nga no, sa Facebook huwag kayo maglalagay na kung ano-ano mga achievement nyo kasi pwede kayong kain. No, anong ibig sabihin niyan? God will bless us more and more so that your life and my life will be in abundance. Number 4, sow generously, reap generously. O, diba? Huwag nyo nang alin yung partially. Magbigay tayo ng higit pa, pagpapalain tayo ng higit pa. In 2 Corinthians chapter 9, verse 6, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. This is the foundation. Kung ano yung binigay mo sa Panginoon, huwag kang mag-expect na anumang bagay. Ngayon, tandaan natin, iba ang computation ng Panginoon. Diba? Ibig sabihin, iba yung currency niya. Pero hindi yung currency pinag-uusapan dito. Yung iyong effort, yung kalooban mo na nagbigay sa Panginoon, that would speak here. For example, yung isa kumikita ng basic na lang siguro, no? O huwag naman basic, nakakaya naman natin. Sample na lang, 30K. O, pwede na? Pwede na. Pero mababa yan kasi isang 50K. Yung 30K na yan, pag nabigay siya ng 3, yun na yun. Diba? Pero yung 50, pag nabigay ng 3, mababa yun. Nakukuha siya. Magbigay tayo ayon sa ating kakayanan. Anong ibig sabihin? Hindi ito more of ano lang yung pwede natin ibigay. Pero binibigay natin ito, nagtitiwala tayo sa ating Panginoon. Abundance flow when we sow generously. Stewardship is trusting God with the generous giving, leading to overflowing harvest. Ibig po sabihin yan, kapag tayo po ay nagkaloob sa Panginoon, ibinigay natin ang pinakamaina para sa iglesia, God would reward us with an overflowing grace of harvest. Magugulat ka na lang kung negosyante ka, dami mong customer. Kung magugulat ka na lang kapag ikaw empleyado ka, kung sabi ka ng boss mo, I will promote you. Magugulat ka na lang, biglang magsasabi, napakabuti mo, ito sa'yo. Ano ibig sabihin yan? Those things ay hindi natin na-plano, those things ay hindi natin nagawa, pero God knows our action. Now, in Proverbs 11:24-25, one person gives freely. Ibig sabihin, tao sa puso niya. At kapag nagbibigay tayo, huwag na natin ipaalam. Well, nakikita ko yun sa'yo. Walang ganon. Ano sabi nito? Yet gains even more. Ito pa. Alam niyo po yung spring? Bukal ng tubig. The more na kinukuhaan po natin yan, hindi natatapos yung tubig niya, nag-overflow pa rin yan. Ganun po ang biyaya ng Panginoon. That would speak to us, our God is a God of abundance. Hindi po yung pagkakinuhaan mo, makukulangan ka. Pinapaalala po sa atin, mga kapatid, na sa ating pong buhay, kailangan po natin matutong magbigay. That is the cycle that we need to understand. You give and you receive. Huwag naman puro kapit. Hindi naman pwede yung, ano ba meron dyan? May mission tayo. Meron tayong ganyan. May merienda ba? May ganyan ba? May pa-t-shirt ba dyan? Naksno. Diba? Ay, pag wala, ganyan, busy ako eh. Huwag po, gano'n. Now, another withholds and becomes, he leads to poverty. Nag-hold kayo. You're holding the blessing of God. Tandaan po ninyo, ang puhunan natin sa pagkakaloob, hindi po yung binibigay natin. Ang puhunan natin sa pagkakaloob, pagtitiwala, pagsamba, pananampalataya, pag-honor, pagkilala sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang daming benepisyo niyan sa pagkakaloob po natin sa ating Diyos.
In verse 25, a generous person will prosper. Ulitin natin, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Yun na yun. Nakuha nyo, ulitin natin, ang ganda nito, verse 25. A generous person will prosper. Nagkaloob siya, pagpapalain siya. Ito pa isa. Yung pagpapala niya, para sa kapakinabangan ng iba. Whoever refreshes others, then pinagpala ka, tumulong ka ngayon. Ha? Nagbigay ka ng katulungan kung ano man yung pwede ibigay sa kapatid. Ganun din ang ipagkaloob sa iyo. Higit pa ng Panginoon. Kaya minsan sinasabi natin, magkano tayo meron tayo doon? Bigay ng bigay. Ikaw wala ka na, okay lang, bahala si Lord sa akin. Kasi ito, ganyan-ganyan, darating. Ano bang ibig sabihin ng mga kapatid? Tayo po ay pinagpapala ng Panginoon at tayo po ay nakakatanggap ng biyaya sa ating Panginoon. Once return is determined by His investment. Kung tayo po ay nag-i-invest sa negosyo sa labas, mag-invest po tayo sa ating pong gawain sa Panginoon. Amen. Generously, this means the manner of how we should give. Paano tayo magbibigay? Generously. Ulit, paano tayo magbibigay? Generously. Ano po yung Tagalog ng generously? Yun lang. Yun lang. Ibig sabihin, masigit pa. O sabihin natin, generously, mas higit pa. Oh, di ba? Ibig sabihin yung, sakto na yan ha, yun na yun. Hindi, dagdagan mo pa. Praise God. People may hesitate to give generously to God because they worry about having enough money left over to meet their own needs. Realidad po yan. Hindi pa ba yan si ganito, hindi pa ba yan si ganito, hindi pa ba yan si ganito. Ngayon, ano po yung encouragement? Apostle Paul assured the Corinthians that God was able to meet their needs. God will make a way. God will make miracles. God will pursue the life that you want as He pleases. So ano ibig sabihin? Ano yung sabi po ng mga babaeng bahay? Pagkatapos, binigay ko sa iyo ito kay Elijah, itong tinapay na to, wala na kami kakainin. Last na to. O sige, magbigay ka sa akin muna. Ano ginawa nung widow? Magbigay siya kay Elijah. Nagugulat tayo, hindi na ubusan ng flour and oil yung kanyang kalagyan. God's blessing. Pwede po natin palagpakan sa atin. Now, the instructions po kapatid, don't let lack of faith keep you from giving freely and generously. Our attitude when we give is more important than the amount we give. Attitude is more important. We don't have to be embarrassed if we can only give small gifts. Ang concern dito is about how we give for God's kingdom, how we give our resources. In Mark 12, verse 41 to 44, ito po yung sinasabi niya, no? But she, out of her poverty, put everything, all she had to live on. Out of poverty. It speaks to us na ang buhay po natin ay isang buhay na ginagamit ng Panginoon anuman ang sitwasyon natin at kalagayan sa buhay. Walang exempted. All of us are to give to the Lord. Amen. Number 5. Believers are not reservoir, but channels of blessing. Pag sinabi kong reservoir, ito po yung container na lagyan. Hindi po tayo parang binubuhos lang ni Lord sa atin yung blessing, tapos yun na yun. Hindi po. We have to share it. In Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you, good measure, pressed down, shaken together, running over, and will be put into your lap, for with the measure you use to it, will be measured back to you. Ang pag-aaral po na ito
ay hindi lamang po sa ibig sabihin ng pagbibigay, but how we treat others. How we treat the church. Sa ibang simbahan po, ang lalaki po na nakalagay, donated by Mr. and Mrs. By barangay ganito, by ganyan, by captain ganito, by mayor ganito. Ano ibig sabihin pinamumukha mo sa church, yung mga pinagkakaloob mo? Maaaring sa atin, wala naman donated by, pero kung makakwento ka, ako nga nabigay mo, ganyan. Yung tithes mo, laki-laki, ganyan. Walang ganun, kapatid. Because it would not fit us. The message here is to be a channel of blessing. We are called to be conduits of God's blessing. Ano po ibig sabihin? Umisip kayo ng malaking hose, yung malaking talagang lalagyanan, para ma-separate po, galing sa drum, i-separate po lahat ng tubig sa Metro Manila, for example. Ganun po tayo, dumadaan po sa atin ang biyaya ng ating pong Panginoon para may bigay po sa tamang o sa pangangailangan. As we give, God ensures overflow, not just for us, but through us. Ano pong ibig sabihin yan? Yung pong nagkakaloob para po sa pangangailangan ng church, hindi po pagpupulangin ng Panginoon dahil ang Diyos po ang nagkakaloob sa Kanya sa mga bagay ng Kanyang pangangailangan. Yes. Bakit? May purpose siya eh. Yes. No? Halimbawa, pwede mo bang sabihin yung nagdadala ng, alam niyo yung malaking truck na nalalagay ng gasolina, ang tawag to? Tanker. Tanker ka pero wala kang gas? Pwede ba yun? Nakukuha siya? Nakukuha niyo? Tumirin po kami. Bakit? Wala po kami gas. Hindi mo na kami pag-gas. Hindi mo nagbigyan ng pang-gas. Pambira ka tayo ng gas. Dahil mong gas yan sa likod mo, hindi ka sumipsip yan. Ano ba kayo? Hindi yung iisip ng mga bagay na ginagawa nyo. Yun yun. Minsan ganun po tayo. Diba? You have a ministry to speak. You have a ministry to counsel people. You have a ministry to train people. You have a ministry to pray for people. Ang kakabila mo, wala po akong pamasahe. Oh, hindi ganun mga kapatid. It's more than that. Now, ano po yung context ng Luke 6:38? Ito po yun. Jesus is teaching about love, kindness, and generosity. Minsan po, pag hindi tayo nagbibigay, iniisip natin, may mga taga-church. Parang sinasabi natin, yung pong mga kapatiran natin, hindi kaibig-ibig. Mga bagay na sabihin natin, walang halaga. Why? Kasi yung dapat na ibigay mo, hindi mo binibigay. Ito pa isa. Ito pa isa. Sabihin natin, we're just living for ourselves. But the community that we are engaged with, paano tayo mag-mission? Wala ka nagbibigay. Paano tayo gagalaw sa labas? Wala ka tayong pondo. Kasi yung ginagawa natin, hindi natin dapat natin gawin, hindi natin nagagawa. Kasi we keep it for ourselves. Yun yung sabi rito. It is about love for people. It is about kindness for people. It is about generosity for people. Anong sabi mo rito, no? Give it will be given to you. Ano ibig sabihin yan? Pauling takalan mo, hindi ibibigay sa'yo. Because this is how you care for people. That is why it is emphasized to us, mga kapatid. If we want to be blessed, we're not just thinking of ourselves alone, but we think to honor God and bless His people. If we are to look on the future basis, we're not just looking at these years. We're looking for a great people, multitudes of people that we can minister with. Ano po yung kailangan natin? Maging tapat sa pagkakaloob. Now, the verse illustrates the principle of reciprocity. This would be the idea. The way we treat others will be reflected to us. Pinababayaan mo siya, pababayaan ka rin. Because the thing that you need to do, hindi mo ginawa. Alam po ninyo, ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, pero patas siya. Patas siya.
Remember the widow? Nandun siya sa temple. Pinanood daw ni Jesus Christ yung mga tao na bibigay sa church. Tapos sabi niya, kita niyo yung widow na yun. Nagbigay siya 2 kusik. Maliit. Pero yung kaya niya. Yun yung kaya niya. Yun na yun. After nun, hindi niya alam kung makakain pa siya. Hindi. Pero tayo kapatid. Yung mga nagbigay doon, binigay lang nila dahil sobra sa kanila. Walang pagmamahal, walang pagsamba, walang pagkakilala, walang pananampalataya, walang honoring ang ating Panginoon. Now, good measure, pressed down, shaken together, running over, means abundance and richness. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi ka lang sabing tinakalan ka eh. Sisiksikin pa yan para mas marami pa. At nag-overflow pa. Dumadami pa. Ibig sabihin, 1 kilo yung binili mo, pero pag sinukat mo, 2 kilo yun. Sinisiksik eh. Ano yung ginagawa mo isa ng iba? Maling timbangan. Bumili ka ng 1 kilo, pag sinukat mo, kulang pa rin 1 kilo. Pero ang Panginoon, higit pa dyan. Now, ano po ang dapat natin gawin? We must learn spiritual and practical generosity. We talk about generosity kanina. Pero ang tawag doon, financial generosity. When the Spirit comes in our lives, many things happen. This verse can be applied to material giving, but encompasses spiritual generosity. As we give to God, let our spirit be filled with love and joy. Worship God. Sharing the love and grace and support with others. It emphasizes the generosity, not just a practice of a reflection of one's character, but with a relationship with God. May relasyon po tayo sa Panginoon. So how do we apply this? Believers are encouraged to embrace generosity. Let us understand na ating pong pagkakaloob ay hindi lang material o emotional na bagay, kundi ito po ay for our spiritual growth. Ano dapat nating maging attitude? Gracious attitude. Gracious attitude. Let us recognize bawat isa. Ano ang pangangailangan at ano yung kahabagan na pwede natin ipagkaloob. Kung ang Panginoon hindi naging mahabagin kay Jonas, nilunok na talaga si Jonas, hindi na siya niluwa. But greater purpose is in the life of Jonas. Ano yun? Buhay ng mga taga-Nineveh for them to be converted in faith in God. Ang buhay ko, isang buhay for God's purpose. And then, what is the result? Anticipate abundance. Expect abundance. Alalahanin mo, pagpapalain ka ng Panginoon. God's provision and relationship will flourish in a way that we cannot imagine in our lives. Giving and receiving is rooted in God's love and mercy. Kapag nagbigay ka, mahal mo si Lord. Kapag nagbigay ka, mahal mo yung church. Kapag nagbigay ka, ang biyaya, ang kapangyarihan, ang pumapala ng Panginoon ay nasa atin. Pwede po ba natin talakpakan natin? As we conclude, when individuals walk in faith, practice generosity, and remain obedient to God, they position themselves to experience His abundant goodness. Now, overflowing blessing is not just a material wealth, but it encompasses spiritual richness, joy, peace, and an effective outreach to others, reflecting the heart of God in this corrupt and dying world. Let us all pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, salamat po Panginoon sa salita. Salita na
nagbibigay sa amin ng kalakasan. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin in the aspect of giving and generosity. Dalangin namin, Panginoon, magkaloob kami ng higit pa sa aming kakayanan. So that our church, our brethren, Lord God, may be blessed. And Lord God, we're not just expecting that you will bless us more and more, but that you will use us according to your will. Panginoon, bigyan mo po kami ng banal na takot na sumunod sa iyong salita. Dalangin namin, Panginoon, palaguin po ninyo ang aming iglesia. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. At kami, Diyos, ay mag-iisang buhay na patotoo ng iyong kadakilaan.